to. Meron pong nag-impose etong si Jerry Kakanindin na kung saan sabi po dito, hindi Senado at hindi daw isang senador ang nakapagpabagsak kay Chis Escudero. It's Kong Chel Jokno dahil sa no-nonsense at litigation style, questioning na hinubog ng dekadang pagiging isang human rights lawyer. He was able to extract a damning confession from Lawrence Lubiano and government contractor na nag-donate ng 30 million kay Chis Escudero noong 2022. So ngayon parang pinapalabas kasi dito mga kababayan nang dahil daw po do sa tanong ni Congressman Chel Jokno, napaamin daw itong si Lawrence Lubiano na di umano ay nagbigay ng pera dito po, nag-donate ng pera dito po kay Senate President Chis Escudero. At sa sobrang kahihiyan siguro mga kababayan, syempre hindi na daw matanggap, yun daw po yung naging dahilan para mawala sa pwesto etong si Senate President Chis Escudero. Pero para sa akin kasi mga kababayan, maliwanag naman po yung naging mensahe. Nagkaroon ng regudon sa Senado dahil yung iba hindi na nagugustuhan yung pamumuno ni Senate President Chis Escudero at mas sinuportahan nila ang pamumuno ni Tito Sen. So sabi pa nga dito, wala daw pong drama, wala daw pong pananakot, just sharp, straight to the point questioning. It was all it talk to user in the downfall of Chis Escudero. Paramihin pa natin ang katulad ni Congressman Chel sa hanay ng mga mambabatas. Pero kung tutusin, malaki din nga yung parte ni Congressman Chel Jokno sa pagsisiwalat mga kababayan ni Lawrence Lubiano at pagbanggit ng 30 million pesos na idinonate mga kababayan ni Lawrence Lubiano sa kampanya ni Senate President Chis Escudero. Which is kung titingnan nyo, di ba, yung contractor na Centerways na sinasabing nag-donate mga kababayan, yung president noon, nag-donate sa campaign funds ni Senate President Chis Escudero, yan po yung naging basihan ng taong bayan para sabihin na hindi karapat-rapat maging Senate President etong si Chis Escudero. Especially nung kainitan ng issue ng impeachment ni Sara Duterte, nakita naman po natin kung paano nila labagin yung sinasabi ng saligang batas. At doon pa lang mga kababayan, makikita natin na hindi po siya nagtrabaho ng maayos bilang isang Senate President. Dahil nga, saglip na sundin niya yung forthwith, anong ginawa nila? Inuto nila ang taong bayan sa pag-i-interview nila mayat maya at pag-hearing nila kahit nakabreak ang Senado para lang ipagtanggol etong si Digong. So ngayon, yan po yung gante ng kapalaran sa kanila. Nawala sila sa kanilang pwesto na iniingat-ingatan po nila. Ano po, so ngayon ituloy pa natin yung usapin na yan dito pa po sa isang balita na nakita po natin na kung saan, ayon po dito sa DZMM Teleradyo, Escudero replaced a Senate President over alleged flood control project. Links mga kababayan ayon daw po sa isang expert. So ito, i-play po natin. So nasa via Zoom, teka, sinong unahin nga natin? Ayan, si Attorney Barry Gutierrez, isang legal analyst. Magandang hapon, Attorney Barry. Magandang hapon na Miss Maan. Mukhang mag-isa ka lang yata ngayon. Oo nga, iniwan ako ni Sandro pero alam mo naman yung nangyayari dyan sa Senado. Siyempre. Yes, hilong-talilong si Sandro ngayon, ikot-ikot. Eto nga, so ayan, anong tingin nyo dito sa nangyaring kudita ba itong masasabi? Pero nag-resign nag-resign naman daw si Senator Cheese. So, anong tingin nyo? Mababago ba dito yung persepsyon ng ating mga kababayan? Hindi, tingin ko dito kung totoo na nag-resign itong si Chis Escudero, siguro nakatunog na siya na magkakaroon ng regudon. Diba? Kung totoo na nag-resign itong si Chis Escudero, ang tingin ko dyan nakatunog siya na magkakaroon ng regudon kaya inunahan po niya para hindi po siya mapahiya. Lalo na doon sa flood control projects na motoproprio investigation na sus. Dawit nga kayo oo. Ako, depende pa rin yon sa mga susunod na magiging pangyayari. Bukod dito sa pagkapalit kay Senator Cheese bilang Senate President, tingin ko madami naghihintay kung mapapalitan ba at kung sakali man, sino ang ipapalit kay Blue Ribbon Committee Chair Rodante Marcoleta. Dahil madami. Pero maliwanag na palitan na si Marcoleta mga kababayan. Ito kasing balitang ito, medyo kanina pa yan. Pero gusto lang natin makuha kasi yung opinion dito kung bakit nga ba nawala sa pwesto etong si Escudero. Pero maliwanag ha, meron na pong bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee at walang iba po yan kung hindi si Senator Ping Lacson. May mga pune dun sa kanyang paghahandle ng investigasyon dito sa flood control. So pero tingin ko kasi sa kaso ni SP Cheese, Let me respawn in Rome, May ads please. pa. Anyway, shoutout po
Kaya tuloy natin. Hindi pwedeng itanggi na tumanggap siya ng 30 million na donasyon. Sinabi Galing mismo sa isang, nung kontratista. galing sa isang kontraktor na umamin pa sa isang hearing sa House of Representatives sa Yes, pagkatanong ni Congressman Chel Jokno na talagang best friend daw niya itong si Nako. Senator Chis Escudero. Sanggang So, dikit, ganun. Yan di ba? Parang pag ganun kasi, ang hirap na siya pa yung mamuno ng Senado na nagsasagawa ng investigasyon. Tama, lalo na at napakainit ng usapin ng issue ng flood control. Ikaw ba? Eto mga kababayan kayo, kung tatanungin ko kayo, okay lang ba na magtanong si Chis Escudero bilang isang senator about po dito sa issue ng flood control? At okay lang ba na tumayo siya bilang Senate President habang inaakusahan siya? Actually, hindi nga accusation habang nagtapat yung kaibigan niya na nag-donate sa kanyang campaign funds nung panahon na siya po ay tumatakbo bilang senador noong 2022. At yan naman po ay inamin din ni Senate President na siya po ay tumanggap ng 30 million pesos. So ngayon, kung ikaw ba naman ay matino at ayos ng Senate President, dapat di ka na mamumuno. Dapat kusa ka ng bababa for delikadesa kasi matindi yung issue na yon na ipinupukol laban sa'yo. Natotoo naman talaga. So ngayon, siguro mga kababayan, ang isang nangyari dito, kung bakit gano'n na lamang po kasmooth yung pagpapalit kanina ng liderato, siguro natunugan na nga ni Chis Escudero na magkakaroon ng rego doon sa Senado at anytime pwede siyang palitan dahil meron ng mga kasamahan siya na hindi na natutuwa sa kanyang pamumuno bilang Senate President. So ngayon, ang ginawa niya siguro, inunahan niya na at siya na mismo yung kusang bumaba. Kumbaga, nilagyan lang kanina ng ceremonial para lang masabi na talagang nagkaroon ng botohan. Anyway, tuloy pa natin. Ganong meron siyang napaka-close ties sa isang tao na bahagi ng ganong investigasyon. So tingin ko importante at kinailangang first step ito kung sakali mang magiging credible itong Senate investigation. Pero ang sunod na tanong dyan, pati ba si Senator Marcoleta ay magse-step down na? Oo nga At sinong ipapalit sa kanya? Step Oo, down na. pero itong line-up nga ng mga leader natin ngayon sa Senado, ayan, anong tingin nyo? Bakit yon si Senator Tito Sen, yun nga, si Senator Lacson, Senator Zubiri, mga kasamahan din nila, no? Ang talagang 15 votes yata for the Senate President. Well, logical naman talaga na si Senator Soto ang papalit dahil siya ang Senate Minority Leader. At sila ang naglaban ni Senator Chis. Parang nakakagulat ka na 1 month ago lang yun di ba? Nung na-reconstitute itong Senado for the 20th Congress. So parang logical naman siya. At pangalawa, hindi tulad ni Senator Chis na may dumikit sa kanya na issue na mayroong kinalaman dito sa flood control. Wala namang lumalabas pa at dumidikit kay Senator Soto. At sa bahagi lalo ni Senator Ping Lacson, isa pa nga siya sa mga nangunguna na naglalabas ng mga iba't ibang expose dito sa investigasyon sa flood control. So kung susukatin lang natin Yan ang lamang. Yan ang lamang ni Tito Sen, mga kababayan, dito po sa ibang mga senator. Si Tito Sen, walang maibabato na bahid ng korupsyon. Bakit? Kaya nga ng paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, ibinalik niya ng buong buo sa kaban ng bayan yung pera ng taong bayan. At isa pa, kita nyo, sinubukang lapitan ni Undersecretary Catalina Cabral at tanungin yung staff niya kung ano yung mga bagay na i-insert. Mag-insert na daw kung ano yung gustong i-insert, mga kababayan, sa budget for 2026. Pero saglit na kagatin ng kampo ni Tito Sen, ano ginawa? Isinapubliko para malaman ng taong bayan na ganyan pala ang ginagawa ng mga yan. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. yung Kaya mahirap batuhin ng putek si Tito Sen dahil wala namang kabato-bato. Ano po, ituloy pa natin. kredibilidad sa harapan ng publiko sa pagtindig dito sa isyong ito. Di hamak naman na mas paniniwalaan natin itong bagong team na ito na nangunguna kaysa dun sa dating team ni Senator Chis Escudero. Nang titingnan mo siya, si Senator Jingoy Estrada as sa Senate Pro Tempore, si Senator Joel Villanueva, lahat yata sila merong konting sabit dito sa issue kaya ito. nga. So Hindi, actually, hindi konti. Sobrang laki ng sabit. Di ba? Hindi konti kasi yung isa may pending ano pa. Tapos itong isa na mismong inilaglag ni Alcantara na nangungulit patungkol do sa pondo ng isang tulay. Ito namang isa tumanggap ng 30 million na donasyon. Hindi, actually yung isa pa nga tumanggap din ng 20 million na donasyon sa kanyang campaign funds. So ngayon kung titingnan nyo,
Ito po mga ito talagang may mga issue ng sabit. Kahit si Bongo nga may sabit din eh. Tingin ko importanteng hakbang ito para kahit papaano yung liderato ng Senado ay lumayo ng konti, 'di ba? Dito sa bahid ng korupsyon na lumalabas dito sa buong issue ng flood control. Uy, tignan nyo, bagay sa akin yun. Sino daw si Catalina Cabral? Siya po ay undersecretary ng DPWH. Sa mga hindi po nakakakilala, siya po yung babae na ini-interrogate mga kababayan dyan sa mga nagdaan na Senate hearing na hindi po masagot kung ano yung pinaggagawa ng mga tauhan nila. Sa pagdinig na rin ng Senado, no, bago nangyari ang change of leadership, naglabas itong mag-asawang diskaya ng kanilang sinumpiang salaysay na nagdadawit sa mga opisyal ng DPWH, pati na rin sa mga kongresista na umano'y nabibigyan nila ng 10% na SOP. Pero ewan sa news ha, Attorney Barry, kanya-kanyang tangge. Oo, nakakita na ako ng mga statement, no? So anong tingin mo dito? Well, una, expected naman yung tatanggi. Wala namang aamin, siyempre, di ba? Pero ito lang ang una kong observation dyan sa affidavit nitong si Curly at Sara Diskaya. Una, hindi ako maniniwala na 2 to 3% lang ang kanilang kinita. Oo. Pagkatapos nating makita lahat at pinagmalaki nila ang kanilang 38 luxury cars, di ba? Oo. At saka iba't ibang mga kayamanan na nakamit nila At saka- dahil sa mga proyektong ito. At saka Attorney Barry, sure ball lagi yung kanilang pagbid kasi hindi man manalo Sakto. yung isa nilang kumpanya, pasok pa rin naman dahil nga kasama rin sa bidding, yung iba pa nilang kumpanya, aanim yata yun sa isang bidding, di ba? Saka tandaan nyo mga kababayan, di ba, pagka nagkakaroon ng bidding, yung naglalaban-laban yung 10 company lang na mga diskaya. So kung matalo yung Siam, may isang nanalo, wala pa rin talo yung may-ari nun. Kasi isa lang naman na may-ari nung 10 company na yon. Actually, nung Siam na company na yon. Anyway, tuloy pa natin. Tama, lutong-luto eh. Di ba siguradong sa kanila malalaglag itong mga kontratang ito. So, hindi ako maniniwala na 2 to 3% lang ang kinita nila dito. Pangalawa, parang pinapalabas sila, napilitan lang daw sila. Sa tagal nilang nagsimula sa negosyong ito, ayon sa kanilang isang sagot doon sa nakaraang hearing, 2016 pa lang, pumasok pa sila sa ganitong klaseng negosyo. Panahon yan Sino ni maniniwala? administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Eksakto. Sinong maniniwala na napilitan lang kayo dito, 'di ba? So, ako klarong-klaro na doon sa kanilang statement, medyo sinusubukan nila ng bawasan yung kanilang responsibilidad dito. Posible dahil baka umaanggulo silang maging state witness. Yun Kasi na pag nga. naging state witness ka, baka bawasan ang iyong parusa o baka bigyan ka ng immunity, 'di ba? Hindi ka na haharap. Pangalawang obserbasyon ko lang, Miss Maan, napaka-convenient naman yata na walang senador nakasama. Oo. Parang Sa pa yun. kanina pa umaga, ang dami nang nakapuna noon at wala maniniwala na sa dami-dami, bilyon-bilyon proyekto, wala man lang isang senador na pinangalanan itong mag-asawang Diskaya. Diba? Pero baka Attorney Hindi, baka naman daw kasi mga kababayan ganito yung mangyari. Baka naman pagka nagsagawa ng hearing yung Kamara, baka naman dun pangalanan yung mga senator para pantay. Kasi isipin nyo mga kababayan kahit ako hindi ako maniniwalang walang senator dyan Kaya nga sabi ko kanina, doon sa unang live natin, hintay-hintayin lang natin. Kasi baka mamaya pagka si Senator Ping Lacson na yung pumiga, baka mapigado yung mga pangalan ng senator. Kasi imposible namang walang kasamang senator dyan. Meron nga dyan mga kababayan na baka yung district engineer na kinukulit patungkol sa pondo, baka nga bagman pa yun nung isang senator. O wala akong pinapangalanan baka nga bagman pa yun ng isang senator. Kaya medyo hilaw sa atin yung affidavit kanina, yung sinumpaang salaysay ng mag-asawang Diskaya. Although may pinangalanan po sila mga kongresista, pero nakakapagtaka dito, bakit nga walang senator? Barry, baka Attorney Barry, ganito yan. Pag-aatin ka sa Senate, walang senador Pag-aatin ka sa Congress, walang kongresista senador diba? lang. Baka ganon. Ayun nga, kaya nga yun yung punto paano natin mapapagkatiwalaan ang investigasyon na gagawin either ng Kamara o ng Senado kung yung madami mga miyembro nila ay malamang dawit, di ba? Dito sa ganitong investigasyon. Kaya nga, madami na nananawagan. Kasama na dito si Senator Tito Soto, si Congresswoman Laila De Lima. Nanawagan na magkaroon ng independent commission. At tingin ko, baka nga yun ang pinakamainam na ruta natin dito dahil kahit na anong investigasyon ng isagawa nitong mga tao na maaring sangkot
hindi mo mawala yung duda eh. Diba? Dahil yung iba mga katropa nila, mga kasama nila Kabaro, sa oo. chamber, malamang lalabas ang pangalan, di ba? Dito sa mga usaping ito. Kaya nga sinasabi ng iba iniintay na lang executive order ng Pangulo para nga maitatag na yung independent body at sisimulan na investigasyon. Marami nagsasabi na baka mas may credibility ito kasi parang ano yan mag-iimbestigahan yung sariling ang Kabaro, di ba? Tapos may mga Hindi, kasi hindi talaga pipwede mga kababayan. Tandaan nyo palagi ito, hindi pipwede na mag-iimbestiga yung taong dapat iniimbestigahan. Tandaan nyo po yan, saan kayo nakakita ng isang taong akusado na iniimbestigahan yung kanyang sarili. Ito pa lang. Sa kauna-unahang pagkakataon, yung Kongreso tsaka yung Senado pa lang mga kababayan. Kasi para sa akin talaga, tama yung sinabi ni Congressman Sandro Marcos, hindi siya sumasang-ayon, straight to the point, na mag-imbestiga ang Kamara patungkol po dito sa issue ng flood control. Ako naman, in my personal opinion, dapat hindi rin mag-imbestiga ang Senado patungkol po dito sa issue po ng flood control. Kasi nga naman, aminin man nila or hindi, may mga kabaro pa rin po talaga silang sangkot dyan sa mga anomalyang flood control na yan at mga insertion na dapat naman talaga na ay imbestigahan din. Kaya nga ako 100% sumusuporta ako doon sa binubuo na independent body or independent commission na dapat mag-iimbestiga dito po sa issue pong ito. Kasi yon, walang mga politiko na magkukontrol doon. Talagang malaya sila na imbestigahan lahat ng sangkot sa maanumalyang flood control. Anyway, tuloy pa natin. ipatawag na hindi ni ayaw ipatawag, mapa Congress, mapa Senate, 'di ba? Attorney Barry. Tama. Kasi ang unang-unang requirement, siyempre, yung tao nag-iimbestiga, dapat wala siyang bahid ng anumang koneksyon doon sa Tama. bagay na iniimbestigahan. Di ba? Yun naman yun, di ba? Kung may duda doon sa mismong integridad o kredibilidad ng taong nag-iimbestiga, simulan-simula pa lang, medyo napipilay na kaagad yung investigasyong isasagawa. So sana naman, kung maglalabas na ng executive order ang Pangulo, yung kanyang mga hihirang bilang mga members nitong committee na ito, ay yung medyo maganda naman ang track record, di ba? Oo. Meron namang tiwala ng ating mga kababayan para yung investigasyon mismo ay mapapaniwalaan at tatanggapin ng mga Pilipinong matagal nang galit na galit, di ba, dito sa isyong ito. Eto nga, sinasabi independent body or independent commission na yan ay last hope. Attorney Barry, parang no? Kaya dapat ang gawin chairman ng independent commission na yan ay walang iba kung hindi etong si General Torre. Kasi alam naman po natin mga kababayan na walang bahid ng korupsyon etong si General Torre. Ang isa pa kung titingnan din po natin mga kababayan, dapat pag inilabas na yan ni Presidente, dapat bigyan niya ng basbas etong independent commission na ito na pagkatapos mapatunayan na nagkasala etong isang individual dito sa issue ng flood control, dapat payagan din etong independent commission na ito na mang-aresto. Mga kababayan, mang-aresto at magkulong dito po sa mga tao pong ito. May kahinatnan, no? May mangyari talaga dito sa investigasyon. Attorney Barry, anong tingin mo kapag wala talagang nahita ang sambayanan? May ads pa. Anyway shoutout po sa lahat ng mga kababayang Pilipino po natin. Sa mga hindi pa po nakakapag-like ng ating live streaming, like nyo na po. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, malaya po kayo makapag-subscribe. Maraming salamat po. Investigasyon ng lahat ng yan, ng dalawang kapunungan, pati ng independent commission, anong posibleng mangyari? Yun na nga, yun na nakakatakot. Kasi ngayon lang ako, hindi ko alam kung na-experience mo na to, pero ngayon ko lang nakita ang ganitong level ng galit talaga ng mga ordinaryong mamamayan dito sa level ng korupsyon na nakita natin itong nakaraang buwan na ito. Lalo na, flood control pa, di ba? So tuwing bumabaha, tuwing umuulan sa traffic, tuwing sumusugod tayo, so lumulusong tayo sa tubig. Di ba, ramdam na ramdam mo di ba? Parang dahil sa ninakaw na mga to, nagdurusa tayo. Kaya ramdam na ramdam ko yung galit ng maraming tao dito. Kaya tingin ko hindi papayag ang ating mga kababayan na basta-basta lang mga maliliit na... Hindi, dapat talaga may managot dyan. Hindi pwedeng mga district engineer lang, hindi pwede mga kababayan na mga contractor lang. Dapat may mga politiko rin na managot dyan. Kasi, biruin nyo hanggat walang politikong nananagot dyan, yung galit ng mga kababayang Pilipino po natin, hindi mawawala yan. Hindi huhupa yan. Kung yung bahang ginawa nila, mga kababayan, buwan, yung tinatagal, or di kaya naman, linggo yung itinatagal bago humupa, asahan nyo yung galit ng mamamayang Pilipino dito po sa mga politician na ito,
hindi huhupa yan hanggat hindi napapapanagot yung mga politikong yan. Kumbaga small fry nga, di ba? Maliliit na isda lang ang Totoo. madadawit dito. Talagang mag-i-expect ang ating mga kababayan ng talagang kumpletong kwento ang lumabas, buong katotohanan ay maipalabas, at pinaka-importante, lahat ng makikitang responsable, merong kasalanan sa pagnakaw dito sa flood control projects na ito, ay dapat talagang maparusahan. Nako, Attorney Barry, hindi lang naman flood control project. Ang sabi ng iba, lahat ng infrastruktura. Pati yung mga road projects, di ba? Sabi natin, yung iba ipatag na, binubutas. Di ba? Yung isa namang hindi ayaw-ayusin. Dahil doon talaga maglagay ka ng materialis Talagang bubungkalin mo ng todo. So, di ba? Pag eleksyon, pumapatag yung dating bako-bako. So, ano tingin mo kung pati tulay, pati kalsada, ang haba nito? Di ba, Attorney Barry? Sabi ko nga po sa inyo mga kababayan dito sa amin yung angka namin nag-donate na ng lupa. Ito angka namin nag-donate na ng lupa para makalsada, mapagdugtong yung dalawang barangay. Ito mapagdugtong yung dalawang barangay. Ngayon, isinusubo na namin para kalsadahin. Ano ginagawa ng iba? Yung mga ayos na kalsada pa, yun ang binabakbak, at yung mga kalsadang lubak-lubak na wala pang kalsada, yun ang ayaw po nilang gawin. Totoo yan. At tingin ko, posibleng maging simula talaga ito ng isang malawakang pagtingin dun sa buong sistema natin ng pagbabudget ng mga infrastructure projects. At sana mauwi talaga sa maayos na paglilinis ng buong sistema at pagpapail ng tamang kaso doon sa mga responsable. Kasi alam naman ng marami na matagal nang nangyayari, di ba, yung ganyang klaseng mga korupsyon. Ay nako, panahon pa to ng kopong-kopong, bata pa lang ako pag sinabing, saan nagkatrabaho, sa DP? Hindi ang yaman nyo. Di ba, yan yung mga ahensya na yung isa pa, sabi ko, di ba, parang ang sabi, wow, ang yaman nyo, yung mga ganon. Kumbaga, panahon pa, bata pa si Isabel, alam naman natin yung mga SOP, padding, sa ahensya, tingin nyo, malilinis talaga yung DPWH? Ako tingin ko, ito na yung pagkakataon Ito na yung pagkakataon na magkaroon tayo ng isang seryosong simula uli para linisin. Dahil iba yung galit ngayon Iba yung galit at iba yung tutok ng ating mga kapwa Pilipino, di ba, sa isyong ito. At tingin ko, sa puntong ito, hindi lang basta tatanggap yan ng parang palamuti na investigasyon. Talagang mag-i-expect yan na meron talagang managot, di ba, para dito. At sana, yun nga, hindi mabigo, di ba, ang expectation ng ating mga kababayan dito. Dahil sa dulo, talaga namang kailangan ng magkaroon ng pagtigil dito sa ganitong level ng corruption. Kasi sagad-sagaran na ito bilyon-bilyon na pinag-uusapan nating nananakaw at nawawala sa kabanang bayan. At saka mga kababayan, tandaan nyo to. Ang pinakaunang tinatamaan ng matinding isyong ito ay walang iba kung hindi ang mamamayang Pilipino. Tama yung sinasabi dito ni Sir Barry Gutierrez na pag nakikita ng taong bayan na bumabaha, nagkakaroon ng traffic, yung mga estudyante pumapasok, lumulusong pa sa baha, and the same time, yung mga sasakyan, inaanod ng baha pag sobrang lakas ng ulan, nababasa yung mga makina ng sasakyan at nasisira, ibig sabihin naapektuhan yung mga naipundar na mga kababaeng Pilipino po natin, hindi talaga huhupa at may iwasan na magalit ang sambayan ng Pilipino. Hindi huhupa ang inis ng taong bayan dito po sa mga korap na politikong ito. Anyway, ang tingin natin dito sana, ang hinihintay din natin, may managot sa mga issue pong ito. Hindi lang dapat district engineer, hindi lang dapat taga DPWH, hindi lang dapat mga kontraktor, kung hindi dapat may politiko. Kaya, di ba, hindi na pwedeng palagpasin na naman muli, di ba, itong pagkakataong ito na pwede talagang merong gawin para linisin ng sistemang ito. Sabi nung iba, grabe naman kayo makapang-bash. Oo, sagad-sagaran. Bullying na yan diba, Attorney Barry? Dito lang naman natin na ilalabas yung galit. At ang nagkagulo naman sa mga to, yung mga anak na mayayabang, mga asawa na nagpi-flex ng kanilang mga bags, di ba? Mga talagang signature ng mga damit online. Attorney Barry. Totoo naman. Wala namang pumilit sa kanila na ipagmayabang pa nila Di ba yung mga kayamanan nilang nakamit O yung diba, payong. Itong klase mga paraan Oo, diba? yung payong, Attorney Barry. Sabi, nakita pa ako pati yung mga presyo ng mga gamit niya, pinost pa niya di ba? Parang sobra namang, di ba? Talaga namang harap-harapan na yung ewan ko. Wala na talagang kahihiyan, kumbaga. At gaya ng sinabi mo, Miss Maan, na-normalize na kasi, di ba? Hindi na iniisip na mali, parang tinanggap na lang na ganyan talaga ang kalakaran. Pero tingin ko, ito na yung pagkakataon na ipaalala sa kanila na hindi ito dapat pinapalagpas lang at yung ganyang mga luho nyo na pinondohan ng taong bayan, meron ding paghahabol at pananagot na mangyayari. At baka nga ito na yung panahon na naaabutan na sila ng matagal na naghihintay na karma. Oo, hari nawa
Attorney Barry Gutierrez, maraming salamat. Magandang hapon sa iyo. Ayan. Ito nyo mga kababayan ha. Alam nyo kung tutusin, yung ibang mga politiko na nasasangkot po sa maanumalyang flood control, kaya naman napahamak yung mga yan, kaya naman napag-inita ng taong bayan yan ay dahil dun sa kanilang mga nipo baby. Alam ninyo kung ano yung ibig kong sabihin. Yung mga nagpiplex ng kanilang yaman, na naaakusahan na nga yung kanilang pamilya na kurap, ipinamumukha pa ng mga anak sa taong bayan kung gaano kahirap yung mga pobreng katulad natin sa pagpapakita nila kung paano mag-aksaya ng pera, kung paano kumain sa restaurant na halagang ganito, kung paano bumili ng mamahalin sasakyan ng dahil lang sa payong. Alam niyo kung tutusin mga kababayan, yung mga naaakusahan dito hindi naman dapat agad-agad tatamaan. Kaya lang naman kasi tinamaan kasi nga nung nag-umpisa na magsalita ang presidente na magsagawa ng lifestyle checking, na-discover yung ginagawang pagpo-post ng mga anak nitong mga politikong ito. At doon nga nalaman na talagang kumpirmado na sangkot yung kanilang pamilya, mga magulang sa maanumalyang flood control na ito. Especially yung kanilang mga magulang na politiko. So ngayon, hindi natin masisisi ang taong bayan kung bakit pinag-iinitan nila ito po mga politikong ito. At sana, mga kababayan, tayo umaasa na may managot po na politiko dito po sa ginagawang investigasyon na ito. Sana may makulong, sana may mahatulan dyan mga kababayan, at sana may magbayad. Kasi kung wala pong makukulong, kung wala mananagot na politiko at mga small fish lang yung madadali dito, tatawanan lang ito ng taong bayan. Baka nga ang ending niyan, mapatulad pa tayo sa nangyari sa Indonesia. Na kung tutuusin, gaya nga ng sabi ko, hindi naman dapat kasi nga, presidente yung nanguna sa investigasyon. Presidente yung nagsiwalat at ngayon, nagtutuloy-tuloy na at nabubuking na kung sino yung mga sangkot dito sa maanumalyang flood control na ito. Especially mga kababayan, ang pinag-uusapan dito, hindi na didishit, hindi na dilawan, hindi na Marcos loyalist. Kung hindi, kahit pakaalyado ka ni PBBM, basta kasangkot ka dito, tatamaan ka. O kahit kaalyado ka ni Digong, o kahit dilawan ka, basta sangkot ka dito, tatamaan ka. Ano po, so ganun po yun. Anyway,